niyan, padala. Pailan battery mo na, Ray? Padalwa. Ay, patatlo nga. Ay, yan yung makeup ay pili ko na. Wala pa isang buwan. Linggo lang niya. Patatlo, tapos aray, wala pa isang buwan. Lobot na lai. Uy. Wala ang charging. Ano ko, hindi ako naglalapatan na. Malaki na. Hindi nga nag-charge kasi. Ha? Malaki na nga nilagay dyan. Ha? Malaking battery ay. Yata mo, pero pagka ano ba i-charge, nalakas, nagana lahat. Pagka sinacharge ang battery, ayos. Wow, nagana pati aray. Karga eh. Pagka may karga, gagana talaga yan. Ang battery mo, 8.0. 6.5. Eh, hindi naman nagamit yung magapon na yun. Hindi ko naman ginamit. Wala naman kasi natin. Wala, paubos eh. Kaya hindi ko naman ginamit. Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman sa atin lahat mga boss. Welcome back na naman po ulit sa ating channel mga bossing. At ayan, meron na naman tayong issue ng discharge ng battery. At ayun, nakita nyo naman yung ating intro. Si sir na mismo ang nagsabi na ayun, patatlong battery na niya. So anong nangyayari daw kasi, tuwing ipa-check niya yung kanyang battery at laging nalolobat. So ang ginagawa daw ay pinapapalitan lang ng battery. Okay, so ayun, patatlong battery na, still lobat pa rin. So upon checking nga natin, nakita naman natin yung ating battery ay talagang lobat at hindi siya nag-charge. Okay mga bossing, ang problema po nito ay hindi po battery ha. Ang problema po nito ay ayaw mag-charge. Ayan. So, pag testing po natin at pag-check kung paano natin malalaman kung nasaan yung problema. So, siyempre, ang problema ng motor ay charging. So, dito muna tayo mga bossing mag-uumpisa sa dulo. Kasi, ang charging po ng ating motor ay doon nag-uumpisa sa ating stator. So, isa pa ang dahilan kung bakit din dito tayo nag-uumpisa ay dahil malimit din nagkaka-issue at problema si TMX Supremo pagdating sa stator. Pero upon checking natin, ayan, nakita kagad natin ang problema lang talaga ng unit ay nasunog mga bossing. Ayan o, nasunog ang sakit ng ating stator papunta doon sa ating regulator. So marami na tayo naging issue ganyan, lalong lalo na sa CB125. So kaya pala hindi nag-charge ay dahil sa sunog yung sakit. So pagka ganito na ang itsura mga bossing ng ating sakit, kung meron po kayong may papalit na sakit, so mas maganda mapalitan ng sakit. Pero kung wala naman, so ang ginagawa lang talaga natin dito is dinadirect na lang natin para hindi na nagkakaroon ng spark or nasusunog. Kasi kaya nasusunog yan mga bossing, nagkakaroon ng disconnection ng dalawang wire, kaya nag-iinit yung ating sakit. So kapag ka nag-iinit na nag-iinit, ayan, syempre plastic lang naman yung ating sakit, possible po talaga yan ay nasusunog. Okay? So, ang problema nga hindi nag-charge, ayan, nakita kaagad natin yung problema. So, ang gagawin na lang natin dyan mga bossing, ida-direct na lang po natin yan. Ayan. So, kita nyo naman, hanggang kaloob-looban talagang sunog na sunog yung wiring. So, kung pagda-direct naman mga bossing, so madali lang. So, kung ano yung tapat, mas maganda, dun yun na lang itapat. Pero, pare-parehas naman yung yellow wire. So, mas maganda pag tamaan nyo na lang yung mga wire, ano? So, ang gagawin natin dyan, ayan. So, kinalas ko muna, binaklas ko na yung kanyang pinaka-cover para mailabas ko ng ayos yung mga wire. Para mas madali kong matalupan at para mas madali kong may manage yung mga wire. So, yun lang yung mga gagawin natin dito sa unit na to. So, i-check naman natin mamaya kapag na-direct na natin kung nag-charge siya. Kasi, syempre, kailangan muna nating may ayos yung kanyang connection para malaman talaga natin kung meron pa talagang problema yung kanyang stator. So, sabi nung customer, sabi daw nung unang tumingin, ayun, nagbitaw agad ng salita na stator daw agad yung kailangan palitan.
At pinaiiwanan na yung unit dahil hindi raw magagawa. So, buti na lang hindi niya naiwanan. Kasi it's either po pwedeng hindi natin masasabi, di ba? Pero mas maganda, ayun, bantayan niyo na rin para hindi rin kayo mabudol, Kasi marami na rin tayong naging issue ng ganyan sa mga customer natin, nabubudol na hindi nila naiintindihan kasi hindi nila alam kung paano ginagawa. Okay? So, ayan mga bossing, na-direct na natin yung ating mga wire. Ayan. So, nakatape at ayan, tingnan natin, i-check natin mga bossing yung kanyang connection, kung maganda na ba yung binibigay niya na kuryente doon sa ating battery. Kasi pagkagaling ng ating stator mga bossing, yan po ay pupunta ng ating stator, ay ng ating regulator, at i-regulate niya papuntang battery. Kailangan na ipapasok niya ay 12 volts papuntang battery. So kapag nag-charge po talaga ang unit natin kahit wala pong battery, aandar po ang unit. Kasi nakakapagbato po ng 12 volts yung ating regulator. So ito yung ating initial charge, 6.0. Okay mga bossing, i-check natin, pandaran natin at para malaman natin kung nag-charge na siya. Go po, ready. Lumundhay. Gamla nanda. Okay mga bossing, ngayon nakita niyo naman so nag-charge na yung ating battery compare kanina na talagang hindi siya nag-charge. So ang na lang doon is kaya hindi siya stable pa kasi lobat pa talaga yung kanyang battery. As in, kung makikita niyo naman kanina, di ba? Naka 6.0 pa lang yung battery niya. So medyo magtatagal siya. Siguro makakatakbo siya na ilang kilometro bago pa ma-maintain ulit ni battery yung charge sa kanya. Pero mas maganda dito, pagka ganyan na nangyari sa inyo mga bossing, mas maganda po, i-charge nyo muna po yung battery bago isalpak ulit dun sa ating unit. Okay, so dito sa nangyari dito kay bossing, dala naman niya yung kanyang isang battery. So, yung kanyang huling pinagpalitan na battery, yun yung dala niya. So, chinek natin siya at mataas pa yung voltahe. So, napa-stack yung battery, pero nakapag-maintain siya ng 12.5. So, anong sabi ko nga sa kanya, napa-stack yung battery niya pero nakapag-maintain pa ng charge. So kapag ang battery po natin ay good, kahit nalobat po yan, kung saan naman po yan nag-charge. So kapag talagang sira na yung battery natin, so wala na po talaga kung ano na po yung voltahe, so pababa na po ng pababa yun. So ang ginawa natin dito sa unit na to, ayan, pinix na natin yung kanyang cover ulit ng kanyang wiring ng kanyang stator. Then ikinabit na natin is yung kanyang dating battery. So sabi ko nga sa kanya, pakargahan na lang muna niya yung nakakabit at para yung maganda yung charge, yun na yung ating gagamitin dito sa unit na ito. So ito yung conversation namin ng customer. So pakita ko sa inyo na okay pa yung kanyang battery. Ito mga bossing. Ang battery yun, pakargahan nyo isa ngayon. Kunin mo ngayon, ano ka ang voltahe ng isa ngayon? Ari ang tinabag ko dyan ay baka rin 25, pinapag talaga tsakay. Hindi pa rin naman alam din ang buwan. Nakakarga pa kaya? Malakas pa rin. Oo, kung may gagayaw, pinapag talaga tsakay niyan. Nagdublang gasto. Ano mo na ikakabit natin? Oo. Tapos yung isang bago mo, pakargahan mo. Pero spice data ka. Oh, yun lang naman sunog. Nagkakarga na ulit. Okay mga bossing, ngayon nakita nyo okay pa yung ating battery. So yun yung gagamitin natin. So kakalasing ko ulit itong kanyang battery na low bat para maintain na yung battery, yung voltahe na magagamit ng ating unit. Okay? So yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyo panonood ulit. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel mga bossing. So till next video natin, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.